Grabe nakakatawa tong mga buhaya sa kamera. Tapang-tapangan kayo. Pero nung hinamon kayo ni Toby Chanko na imbitahin si Mayor Magalong sa committee hearing ng mga buhaya sa kamera, bakit grabe naman? Halos magkandautal kayo. 'Di ba? Hindi nyo na nga alam kung ano sasabihin nyo, basta ayaw nyo siyang kumbidahin. Nakakaloka naman, if you really want na matapos o malaman kung sino ang nasa likod diyan sa issue ng corruption sa flood control project, why not invite Mayor Magalong? He's very much willing to name names. So hindi ko alam ba't ayaw siyang kumbidahin. Lalo itong si Abante, tangin na, halos mautal nung, nung hinarap siya ni Toby Chanko. Eh di ba kasi itong si Bishop Abante, siya yung gustong-gusto niya na mag-sorry daw si Mayor Magalong dahil sa mga pinagsasabi nito. Kaya nga ito na ang hamon. Willing na pumunta si Mayor Magalong diyan sa committee hearing ng mga buhaya sa Kamara. Nag-aantay siya ng imbitasyon mula sa inyong mga buhaya. Bakit ayaw nyo? Umatras yung mga itlog nyo. Supot ba kayo? Diba? Kung hindi naman kayo mga supot, ilaban nyo ng patas yung mga itlog nyo. Kung bidahin nyo si Mayor Magalong. After all, diba? Kung nagsisinungaling siya, pwede nyo siyang i-contempt. Katulad ng ginawa nyo kay Colonel Grijaldo. Remember, 6 na buwan yung kinulong. Yang si Colonel Grijaldo. Dahil sabi nyo, nagsisinungaling siya. Why not do the same kay Mayor Magalong? Kung nagsisinungaling si Mayor Magalong, dahil nga sabi niya, he's very much willing to name names. Yung mga 67 buwaya na sangkot niya sa flood control project. Kung nagsisinungaling siya, di ikulong nyo. Diba? Kung hindi nyo magugustuhan yung mga sasabihin niya, hindi ipahiya nyo katulad ng ginagawa nyo sa iba. Diba? Kasi ang tatapang nyo. Tapos kay Mayor Magalong, biglang nag-atrasan yung mga itlog nyo. Supot ba? Again, ulitin ko lang, this is just my advice. Kung hindi naman kayo mga supot, ilaban nyo ng patas yung mga itlog nyo. Ganon.